Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Ngayong araw ay ating ginugunita ang kapistahan at kabanalan ni San Benito ang Abad na dakila. Monghe at espiritual na ama ng sangkatauhan higit pa roon sa kontinente ng Europa. Siya ay isinilang sa bayan ng Nursia doon sa bansang Italia. Siya ay mayroong kapatid na isa ring santa. Ang kanyang pangalan ay Scholastica. Noong ang binatang si Benito ay naroon na at nag-aaral sa Roma, kanyang nasaksihan, kabulukan at imoralidad ng kanyang mga kasamahan, maging yaong mga nasa pangangalaga ng simbahan. Sa kanyang kalungkutan sa mga napagmamasdan, minabuti niyang lumayo at pagdakay na nirahan sa ilang. Sa isang yungib doon siya nanahan, kanyang pinagnilayan mga ugat ng kasalanan ng sangkatauhan. Sa kabanalan ng kanyang buhay, maraming tao ang nabigyang inspirasyon na sundan ang kanyang paglalakbay. Kaya't sa mga lugar na malapit kay San Benito sila ay nanirahan at doon din ay namuhay. Hindi nagtagal mga monasteryo ay naitatag sa pangangalaga ni Benito bilang abad. Ibig sabihin isang amang magpapastol sa kawan na handog ng Diyos at nagkakatiwala sa kanyang mga palad. Sa mga bundok sa Italia, doon sa Subiaco at Monte Cassino, nagsimula ang ganitong mga monasteryo. Kaya't ang ating santo ay nakalikha ng isang libro kung tawagi mga panuntunan ni San Benito para sa mga mongheng nais sumunod at mapanuto sa buhay espiritual kung nais nilang sa kaganapay dumatal. Mga panukalang banal, kinakailangan ng kanilang masusing pagsunod at pagmamahal. Hindi naglaon, napakaraming himala sa buhay ni San Benito ay naitala. Kaya nga mga monasteryo na nakabalangkas sa kanyang mga tungtuning tinalastas ay dumami na pangalat sa iba't ibang panig ng daigdig ay sumapat. Mga pamayanan ay naitatag sa paligid ng kanyang mga monasteryo. Mga banal na monghe ay nagturo sa mga tao ng iba't ibang uri ng trabaho, mula sa siyensya, agrikultura, reliyon at maraming iba pa. Karunungang ibinahagi ng santo sa maraming tao ay tumulong ng totoo. Isang panuntunan ng higit na kilala sa kanyang mga panukala. Ito ay kung tawagin, ora et labora. Ibig sabihin ang tao habang gumagawa ay nananalangin. Ang kanyang mga gawain ay upang ang Diyos ay dakilain. Kanyang binigyang diin, kabanalan sa paggawa at paglikha ng mga bagay na makapaghuhubog sa mahihirap at mga aba. Sila ay tinuruan, espiritual na pangangailangan, gayon din ang mga karunungang lilinang sa kaisipan at sa katawan. Kaya nga sa buong mundo, nakikilala siya ng lahat ng tao, isang santo na ang tanging adhikain ay palalimin ang kaugnayan kay Kristo. Ngunit sa kapwa, hindi siya nito inilalayo. Bagkus mas inilalapit pa nga sapagkat siya ay naglilingkod sa kapakanan ng maraming tao. Paggawa at panalangin, dalawang mahalagang bagay na sana ay ating ibigin. Makipag-usap sa may kapal tulad ng sinasabi ng salmong tugunan natin. Pastol ng Israel kami ay pakinggan, mula sa trono mo kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, puon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag na mula sa itaas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong palaguin at bigyan ng lakas. Katulad daw tayo ng puno ng ubas kung maituturing, pangangalaga ng Diyos ay ating asamin. Kung paanong sa Ebanghelyo ni San Juan, si Jesus din ay naglarawan, siya daw ang puno ng ubas at tayo ay mga sanga naman. Ang Mesiyas ay nag-aanyaya na tayo ay manatili sa Kanya upang ang ating mga buhay ay magkaroon ng maraming bunga. Kung hiwalay sa Panginoon, wala tayong magagawa. Unti-unti lamang tayong matutuyo at buhay ay mawawala. Tulad ni San Benito, tayo din ay tinatawagan sa ganito. Sa bawat ating paggawa, sana ay dakilain ang may likha.
Sa bawat nating panalangin, ugnayan sa makalangit na Ama ay paigtingin upang matatamis na bunga sa buhay natin ay maibahagi sa mga kapwa nating nangangailangan din. San Benito Abad, sa araw na ito, tulong mo ay aming hangad. Sa mga mata mo ay nakabantad, pangangailangan namin at kalagayang kapuspalad. Ipanalangin mo kami kay Jesus na iyo at amin ding pintakasi, upang aming mga buhay ay balutin ng kabanalang sa amin ay nais mong ibahagi. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.